Natin ngayon ang naganap na latest Okta Research Survey kung saan ay tumaas ang bilang ng mga Pilipino na naniniwala o nag-identify na sila ay pro-Marcos. At bumaba naman ang survey na isinagawa noong August tungkol kay Vice President Sara na ang sinasabi ng mga tamaan ng survey na sila ay hindi na pumapanig kay VP Sara o hindi na sila pumapanig sa mga Duterte. Hindi nga! Tatanungin, ito ay ang aking fearless forecast na noong 2016 ay nanalo lamang si former President Duterte sa pagka-presidente dahil kasi siya ay sinuportahan ng mga Marcos loyalist. Kasi kung titingnan ninyo ito, si Duterte noon ay nakatanggap ng boto na mga 15 million, more or less, no? At si BBM naman, at that time na tumakbo siya ng Vice President, ay nakatanggap din ng 15 million. Ang isang punto dito ay ang presidente na kandidato ni BBM, ang nasirang si Miriam Defensor Santiago, ay nakatanggap lamang ng boto na 2.5 million. So saan napunta ang 12.5 million na boto ni BBM sa pagka-presidente? Yan ay ibinigay ng mga Marcos loyalist kay Duterte. Ulol. Dahil kasi, no choice. Kasi, sino iboboto nila? Si Marrojas o kaya si Binay? O di siyempre, hindi. At dahil sa pangako ni Duterte na ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani ang nasirang Ferdinand Marcos Sr. ay talagang nakuha niya ang loob ng mga Marcos loyalists. Paano masabi? Kaya ang boto ay binigay sa kanya. Pero kung ngayon, ito ang aking fearless forecast. Si Larry Gadon nagsasabi kung si Sara ay tatakbo sa 2028 sa pagka-presidente, ay sigurado ako na matatalo siya dahil ang makukuha lamang niya mga boto ay maswerte na siya makakuha ng 3 million. Gago! Ako, fearless forecast ko, ay talaga namang wala namang talagang puwersa ang Duterte. In Philippine politics, there are only two brand names, Marcos and Aquino. Tarantado po lang. And while the Marcos brand name is still represented by the son and the grandsons, etong Aquino ay iisa na lamang ang natitira sa kanila na heir to the throne. At yan ay walang iba kundi si former Senator Bam Aquino. At nabubuhay pa rin ang diwa ng pakikipaglaban nila ng Liberal Party sa pamamagitan ng mga stalwarts ng Liberal Party like Marrojas, si former Vice President Leni Robredo, at yung iba-iba pang mga opisyal ng Liberal. Kaya kung tutuusin, dalawa lang talaga ang major political parties na naglalaban sa mga majority votes. Yan ay ang Marcos votes at ang Aquino votes. Kaya ang Duterte, I never considered the name Duterte a formidable political brand. Kaya yan ay dapat na ma-realize ng mga tao. Kaya itong mga pangyayari ngayon ay ako, fearless forecast ko, hindi mananalo si Sara sa 2028. Paano masabi? Sapagkat alangan namang iboto pa siya ng mga Marcos loyalist. Di ba? Pagkatapos nilang siraan si BBM, natural, hindi na sila iboboto. Fuck you. Napakalaki niyan. Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan, Isabela, at marami ang mga Ilocano nagkalat sa buong Pilipinas. At hindi lamang yon, yung tinatawag nating Romualdez Country.
dahil si Imelda Marcos ay talagang iniidolo pa rin sa Tacloban, sa Leyte, at hindi matatawaran ang kanilang political brand. Gago! Kaya itong yung sinasabi ng mga Pulse Asia na si Sardo ay number 1, ay yan ay malaking kasinungalingan yan. Propaganda lamang yan. Hindi totoo yan. Bola lang yan.